For today's video, gagawa tayo ng cabinet. Yung nasa picture na yan, yun yung gagawin natin. Yun yung magiging parisa natin, gagayahin natin. Ito na, magputo lang ako dito ng mga gagamitin natin para sa ating mga carcass nya. At dito, nilagyan ko siya ng pinaka-group para sa daan ng plywood nya para sa backing na part. Ayan. Ito yung mga kanyang mga side panel. Lagyan natin siya ng group para makasya yung 1/4 na plywood. Bago natin i-build, kailangan natin ng group. Kailangan kumasya yung 1/4 na plywood dyan. Yung sukatan ko, yung manipis lang, malit lang na plywood na yung ginagamit yung sukatan. Bali 3 beses ko siya pinadaanan ng tables of circular natin. Para sakto na kumasya yung ating 1/4 na plywood. Yan, lalagyan natin yung bali 3 piraso yung lalagyan natin. Isa sa pinaka head niya at saka yung 2 side panel. Yan yung lalagyan natin ng group. After nga nang malagyan natin ng group, ang second step naman natin dito ay lalagyan natin siya ng mga guhit para maging maganda o iisang sukat lang yung ating lalagay ng mga patungan niya. Ayan, papansin nyo yan. Magkadikit yung 2 side panel natin. Ayan. Tsaka sa sinukatan. Ayan. Para same na same talaga yung sukat ng ating mga patungan o divider. Ayan. At dito, para magagawin na nga natin yung ating cabinet. Ayan. Gumagamit ako dito ng nailer para bilang pang hold niya muna sa mga panel para bago natin siya lagyan ng pako o ng black screw. Dahil wala kasi akong tagahawak dito kaya medyo mahirap. Gagalaw to kapag wala tayong pinaka packet na ay yung pinaka ano na yan, nailer. Ay kung papansin nyo may plywood dun sa pinaka ilalim niya, yun para masakto yung pagkakalagay natin ng mga panel na yan. Hindi sobra dun sa pinaka groove sa likod. Yun ang pinaka stopper niya kaya nalagyan ko siya ng 1/4 na plywood dun. Ito yung pinaka-puting niya. Medyo nakaurong siya ng 3/4. At dito nga lalagyan ko pa ng groove. Instead na straight line lang, mas ninais ko o mas naisip ko, mas maganda siyang tignan kung lalagyan ko siya ng konting curve. Gumamit niya akong circular saw dito. Dahil naisipan ko lang medyo masyado malaki na ilagay ko dito na pinakaharang niya, kaya naisipan ko lalagyan na lang ng curve, kaya nalagyan ko siya ng groove ulit para medyo gumanda naman siyang tingnan. Dito nga pala may 3 drawer to. Itong part na itong nilalagay natin na yan, may 3 drawer dyan na tayo ilalagay. After ko nga siyang mamasilyahan, nililiha ko na siya. Binabasa ko ng tubig yung pinakaliha niya lang para mas mabilis kumaliha at the same time huwag kumapit yung ating body pillar sa ating liha. Pero wag na nating babasahin na sobrang dami dahil nga sisipin naman ng plywood yung ating tubig, kaya dahil lang ito napagkasira, kaya sausaw lang talagang mabasa lang yung liha. Wag lang kumapit yung ating body pillar sa liha. Lilihain lang natin ito lahat ng body pillar natin.
Isa sa pinakamahirap na trabaho ng pintura ang pagliliha dahil dito nakasalalay yung kagaganda ng ating finishing. At ito, nakapaghiwa ko dito ng ating para sa ating drawer. Ayan. Tinabas ko na nga lang siya ng yung height niya. Kinuha ko muna lahat ng height niya. After ko makuha lahat ng height niya, ito na nga yung ating drawer. Magtatabas naman tayo na pinakasasukat niya. Ito yung pinaka-drawer face niya. Ayan. Ito naman yung mga pinto niya. Pinabas ko na rin mga pinto niya. Ayan. Ito yung pinaka-drawer. Tinatabas na natin yung pinaka-drawer niya. Gumagamit ako yung stop lock rito para pantay-pantay o maging isa yung sukat ng ating mga drawer. Mapapansin nyo. Stop block lang ang ginagamit ko dyan para pag nasukatan ko yung isa o halos lahat yan, salpak na lang tayong salpak sa ating saw o sa ating table saw at tulak na lang tayo ng tulak yan. Yan, kailangan skwalado din yan para maging smooth yung ating drawer. Itong maliliit na yan, magagamit natin yan para sa front. Mamaya papakita ko sa inyo paano ko binild yung ating drawer panel na yan. Napakabilis lang. Sinander ko na nga rin pala at pinili ko na yung pinaka magagandang part niya. Yun ang ilalagay natin sa pinaka upper part niya. Kaya sinander ko na, nilinis ko na rin siya. Bago ko nga pala siya i-build, lagawan ko ulit siya ng groove para sa pinaka pangsalo niya sa ilalim. Para malinis tignan yung ating drawer. Padadaanan ko lang din siya ng mga 3 beses. Lahat ng panel na yan. Pwera lang doon sa 3 pangharapan na malilit na makitid na yan. Pwera lang doon. Lahat yan dadaan natin. Kung mahilig ka sa mga gantong content, DIY, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga ilalabas pa mga video tulad nito. Hindi tayo professional na woodworker pero kahit paano marunong naman tayo o nakakaintindi naman tayo ng mga simpleng bagay na about sa woodworking. Kaya ito na nga yung ating mga drawer. Ayan. Ayan. Kung papansin nyo, yan bali 4 na piraso nga yung ating kailangan dito. Same size lang yan o same height lang yan. Ayan. Mapapansin nyo rito, saglit ko lang binuo yung ating drawer pagka pantay-pantay yung pagkakatabas natin. Ayan, kung mapapansin nyo, buo na siya. Pako na lang ko lang yan. Ayan. Doon natin lulusot yung ating drawer na sa ilalim. Ito, lagyan ko na nga siya ng pako. Pako na nga lang ginamit ko dito instead na black screw. Kasi pagka black screw ang ginamit ko rito, medyo malaki yung ulo, malaki pa yung mamasilyahan natin. Kaya gumamit na ako dito ng pako. Patibay din naman to pagka kasi may wood glue naman dito. Tayong nilalagay wood glue. Bali 3 piraso to. Ayan. Saglit ko lang talaga siya ginawa pagka talaga magaganda yung pantay-pantay pagkakatabas natin. Ayan. Pasin niyo guys, saglit ko na siya binild. Ayan. Bago nga pala siya ipako, gumamit na ako dito ng L-square. Ayan, papasin nyo, para eskwalado naman yung ating drawer. Uulitin ko ulit yung eskwalahin pagka nilagay ko na yung pinaka-backing niyan, yung pinakasalo niya. Para sigurado tayo na wala talagang hindi gumalaw yung ating pagkakagawa dyan. Kung papasin nyo nga rito yung 3 pa nagpatong-patong ko siya, talaga namang same size talaga siya. Ayan o. Same talaga yung laki niya, saka sukat niya. Ayan o. Yan.
Pag gumagawa akong drawer, lalo pagka alam kong isa lang naman ang lalagyan ng sukat, ganun lang ako gumawa ng drawer. Isang tabas na lang. Kung papasin nyo dito sa pinaka-backing na to, pinaka-salon niya, isang box lang yung sinukatan ko rito ng pinaka-pang-ilalim niya. Tapos, ayan, stop lock na naman. Tapos, bali 3 times na akong kukuha rito ng sukat. O 3 times na ako magpuputol para sa tatlong drawer natin. Yan, ito na may pinaka-length niya. Yan. 3 times natin din tayo magpuputol niyan. Yan. Yan. Isa. Ito yung pangalawang drawer at ito naman yung pangatlo. Yan. Nailer lang at paikot. Ito nga, sinukat ko na nga siya sa ating paglalagyan. Bago ko siya pinturahan o i-finish. Para kung meron pa siyang ayusin, maayos ko na bago siya ma-finish. Stop lock lang sa harapan kasi, kaya ako lang stop lock sa harapan niya kasi doon yung pinaka-drawer piece niya. Tapos dito sa bandang gitna na lang ako maglalagay dito ng tornilyo o ng black screw ng ating drawer guide. Gamit lang ako dito ng straight na kahoy para sa second drawer guide natin. Pinatong ko nga lang siya para hindi na ako mahirapan na alak second tagahawak. Kaya naman kasi pagka ganitong drawer, ang pagyayari ng drawer natin kahit nasa natin lagay yung drawer guide, malinis pa rin siya tignan. Unlike yung pagka nakatabal lang sa ilalim, kita-kita yung dugtungan niya pagka hindi natin siya minasila na maayos. Yan na nga ating drawer, tatlong piraso. Gagawa naman natin siya ng pinaka-drawer face niya, yung kilat natin kanina. Kaya kung mapapansin nyo, isang straight lang din yung ating drawer face. At saka ko siya pinagtabas-tabas. So paglalagay ko ng drawer face dito, yan, lagyan ko siya ng wood glue. Tsaka ko siya itatapat. Yan, actual lang pagtatapat para maganda yung ating outcome ng ating drawer face. Tapos tatak ko lang siya ng nailer. Tapos sa likod, pinatulak ko nga lang din sa likod yan para medyo umalsa ng konti o dumikit ng maayos yung ating drawer face dun sa pinaka-drawer niya. Yan. Ganun lang, tsaka ko lang siya iba-black screw sa loob. Tapos the same time, lalagyan ko din siya ng pako dito sa harapan. Para talagang matibay yung ating drawer face na yan. Na hindi siya matatanggal dun sa drawer. Then group tayo para sa ating drawer face tsaka sa mga pintuan para may konting design naman yung ating ginagawa. Sa totoo lang, ang pinaka-group na to medyo madiwara din o medyo matrabaho. Pero ito rin kasi isa sa nagpapaganda para sa akin, isa rin sa nagpapaganda ng ating trabaho. Yung may konting design siya kahit na straight line na ganyan. Marinis siya ng tignan. At the same time, talaga namang ayan, mayroon siyang kahit konting group design. Then, conceal hinges. Butasan lang natin to. Bali, 5 doors to. 5 doors, 3 drawer.
At yung pinaka-handle na to is yan, kung mapapansin nyo, naka-flash handle ang gagamitin ko rito. Kaya medyo matrabaho. Request kasi na may-ari na flash handle para daw hindi nasasagi. Baka yung lalagyan nila rito medyo makitid yung daan. Kaya ito ang request niya, flash handle. Sabi pa nga, wag na raw lagyan ng handle pero parang napakapangit ng pagkawala siyang handle. Kaya naisipan ko flash handle na ilagay ko. Ito na naman tayo sa pagliliha. Ang pinaka-mahirap nga rito, sinasabi ko itong pinaka-group niya. Nililiha lang natin ito na maayos kasi meron itong mga tinga-tinga na dapat mawala bago natin siya pinturahan o primer. Pina-primer ko muna yan. Kasi namasilihan ko pa ulit yan, lilihain na naman. Kaya sabi ko medyo madiwara siyang trabaho yung pinaka-group na yan. Na body filler ko na nga rin pala lahat ng paikot na to, kaya sinabay ko na rin sa liha. Ito, primer ko na nga. Gumamit na lang ako dito ng paintbrush. Yung makitid lang. Ayan. Primer ko yung pinaka-primer ko na yan, tapos mamasilihan ko ulit, lilihain ko ulit. Para yung primer ulit, pakawin natin ko pula yung ganito na nga yung white primer ang ginamitan dito. Pero bago ako mag-white primer dito, yan, nag-gray primer muna ako para sa mga masilya natin. Para maiwasan natin ang paninilaw. Nagipakot kasi tayo na madilawan ng ating project. Dahil pagka nanilaw yan, nakakaya na mas may-ari. Baka hindi na sa atin inulit. Ang ginamit ko rito primer, white epoxy primer, white ang ginamit ko rito primer. Na-gray ko na dito yung mga pinagmasilihan. Ka-primer lang muna natin lahat yan. Ito na, start na tayo rito na magpintura. Epoxy enamel white ang ginamit ko nga pala rito sa finishing ng ating cabinet. Sprayan lang natin lahat ng portion para maging maganda yung ating kalabasan ng ating project. Ginawa ko tong patong na to ng mga 3 beses para mas maging maganda yung finish niya. Ito na nga 3 drawer niya. 3 drawer, ayun yung pinaka cabinet niya. Kung mapapansin nyo, wala pang backing yan, pero naka-finish na yan. Wala pa siyang backing. Late ko siya ilalagay yung backing yan para hindi na ako mahirapan sa pagtukot ng pintura pagka kasi may backing, nahirapan ako pintura. Ayan yung pinto niya, bali 5 pinto. Ayan, finish na rin yan. Ayan, patutuin ko lang siya ng konti para mailagay ko na yung pinaka-backing niya. Yan, ito na after isang araw, ito na nga yung aking backing. Ayan, kung mapapansin nyo, sinuot ko siya. Ayan, sinuot ko lang siya dahil may groove yan para dyan sa pinaka-backing niya para malinis siyang tingnan. Mapapansin nyo, malinis siyang tingnan. At the same time, maganda siya. Kaya ganyan ang ginagawa kong backing. I-assemble na nga natin itong mga pintuan niya. Ito yung flash handle. Sa flash handle na to, nilalagyan ko pa siya ng extra screw para mas maging matibay siya. Ayan, sa part na yun, binubutasan ko siya ng drill ayon doon. Tsaka ko siya lalagyan ng screw pa para mas maging matibay yung ating handle. Ito nga, in-assemble lang natin siya. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong content, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas pa natin mga susunod na mga videos. Ayan, binubutasan ko siya para sa extra pang tornilyo para mas maging matibay siya. Ayan na nga. Soft close ang ginamit ko nga pala ng conceal hinges dito. Ayan, para hindi lumalagapak pag sinasarado. Ayan.
Shoutout nga pala sa nagpagawa na to, sa kumpare ko. Yan. 5 doors, 3 drawer. Thanks for watching.